mga ka-idol kung paano magmahal si Ate Nida ng kanyang pamilya. Nawala si Ansing. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan mga ka-Daddy Frankies, katikram, please don't forget to subscribe this YouTube channel again, Kuya SMB Vlog. Again, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol ating pag-uusapan, kung paano magmahal si Nida sa kanyang pamilya. Dahil alam naman natin ang nangyari ngayon. Na alam naman natin, si Nida isang beneficiary ni Daddy Frankie. Sabi pa nga ni Daddy Frankie, isang OFW po si Nida. Napauwi sa Pilipinas dahil sa depresyon sa nangyari ngayon sa kanya, mga ka-idol. Nagawa ni Nida ang pag-abroad dahil sa pagmamahal ng kanyang ina. Pero nang na-depression siya, nakauwi sa Pilipinas. Nang nakauwi sa Pilipinas, nagdagan pa ang pagkamatay ng kanyang ina. Ganun po mga ka-idol na grabe magmahal si Ate Nida. Ipapano naman si Ansing? Nasaan ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya? Ganun lang po ka-idol. Kasi kung katulad si Ansing sa pangugali ni Nida, hindi makakaranas ng hagupit ng bagyo ng buhay ni Oliver bago matulungan ni Daddy Frankie. Ganun lang po mga ka-idol. Alam mo naman natin, si Oliver ay nakilala kay BPM. Si BPM lumapit kay Daddy Frankie. Si Daddy Frankie ang tumulong kay Oliver na mabuksan uli ang magandang kinabukasan. Nasaan ang mga kapatid? Nasaan ang pamilya ni Oliver? Nung kailangan ni Oliver ng pamilya sa nangyari sa kanyang buhay. Kahit pagpaligo, kahit magbigay man lang ng pagkain ng maayos regularly, pero wala. Sabi pa nga ni Sir JJ, nagbibigay lang ako kapag mayroon akong sobra. Pero si Ansing, kahit palmalik mata, hindi nagpakita kay Oliver. Pero ngayon, si Ansing, laging bida. Kung ano man ang mga benepisyo na binibigay ni Daddy Frankie kay Oliver, dapat mayroon din siyang malaom-laom. Kaya wag po tayo magtakumbara kung bakit maraming naiinis kay Ansing. Dahil magaling magpanggap si Ansing na mahal niya si Oliver, pero sa totoo walang pakiramdam si Ansing. Tama ba ako? Dahil kung may pagmamahal yan si Ansing kay Oliver, dapat kahit pagpaligo man lang that time, kahit linisan man lang yung paligid ni Oliver that time, bigyan man lang ng pagkain kahit konti, mapasukan man lang ang gutom na sikmura ni Oliver. Pero nasaan si Ansing? Pero ngayon, hinahanap-hanap na ni Ansing si Oliver. Kung nasaan si Oliver? So alam naman natin, si Oliver nakatira sa shelter ni Daddy Frankie. Alright? Pero, kung sa attendance, laging perfect attendance si Ansing. Sa pagkakahingi sa kachat-chat kay
Daddy Frankie at sa kanyang assistant. Magaling, sabi pa ng mga viewers, magaling magpanggap si Ansing na tao siya. Pero, mas malala pala daw sa hayop ang sikmura at ugali ni Ansing. Ganun lang po dun. Mga ka-idol, yung point ni Kuya SCB na iba. Iba talaga yung taong mapagmahal sa pamilya at taong walang pakialam sa pamilya. Sa mga nanood, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ganun lang po dun mga ka-idol. Nag-even si Daddy Frankie umiyak while nagkikwento si Nida sa kanyang mga nakaraang nakalipas. Kahit nga yung tatay ni Nida nakaiyak. Dahil naalala ng tatay ang dinaanan ng kanyang anak. Dahil sa pangyayaring hindi akalain ng pamilya na mangyari kay Nida ngayon. Kung anong kinakaharap na estado ngayon ni Nida about sa depresyon. Ganun lang po dun mga ka-idol. Why? Si tatay, Daddy Frankie, ay tinulungan agad si Ate Nida. Lalong nalaman ni Daddy Frankie ang talambuhay, ang mga nakaraang nakalipas, kung bakit nangyari kay Nida sa mga kapitbahay. Dahil ang mga kapitbahay nagkwento kay Daddy Frankie ang talambuhay ni Nida. Bakit si Nida nagkaroon ng depression? Ganun lang doon ang point mga ka-idol ang Kuya SMB. So it means kapag normal ang pag-iisip ni Nida at maging magaling na siya, siguro maibalik ang dating Nida na hindi nagwawala at hindi nananakit. Pero sa mukha pa lang ni Ansing, isang tingin mo lang parang sasapakin ka na. Hindi mo alam kung ano bang nangyayari. Hindi mo mabasa ang karakter ni Ansing sa kanyang physical appearance. Ano daw? Ganun lang po doon mga ka-idol. Ang point ni Kuya SMB, na si Nida mapagmahal sa pamilya, pero si Ansing hindi mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa salapi ni Oliver. Yeah, right? Yun po ang katotohanan doon. Nandyan si Nida ngayon sa sides, sa back, sa front of Oliver. Because of money, right? Ano yung mga English talaga na SMB na malaom-laom? Di ba? Kasi nagagamit nila si Oliver. Dahil kung matino yan si Ansing, lahat ng mga tulong na binibigay ni Oliver, ni Daddy Frankie kay Oliver, dapat hindi na sana humihingi ng pambayad man lang si Ansing. Kaya instead na pang ibabayad, itutulong na lang sa dagdag maintenance ni Oliver. Right? Pero, iba ang isipan eh. Iba, nabaliktad mga kaidol. Nabaliktad ang nangyari. Laging humihingi. Kahit paglinis ng tatayuan ng bahay ni Oliver, nagbayad pati si Daddy Frankie na stress din. Dahil ilang times na nagbigay si Daddy Frankie ng salapi para ipatuloy ang paglilinis, pagtanggal ng kawayan, pero hindi nagawa. Di ba? Panggagamit ang ginawa ni Ansing kay Daddy Frankie. Yung katotohanan po doon. Walang ganong pangugali si Nida. Alright?
Walang pang ganong ugali si Nida. Kahit ano nga, hindi nga niya tinatanggap eh. Pero pinipilit lang ni Daddy Frankie kasi kailangan siyang tulungan. Pero kapag si Ansing yon, hindi pa nga tapos magsalita na ito para sa iyo. Bako ang kamay, nakabalandra na sa harapan ni Daddy Frankie. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kaya maraming tumutulong tuloy, kaya kahit nananakit, kahit nagwawala, kasi naiintindihan naman ng mga viewers si Nida. Naiintindihan sa sakit niya. Dahil for me lang naman, but not sure, kasi hindi naman tayo doktor, Si Nida, for me lang sa aking mga experience na naging trabaho ni Kuya SMB, si Ate Nida po ay depression na mayroong bipolar. Yun lang po para sa akin. Alright? Yun po ang sakit niya. Kasi ang bipolar, 1 to 4, 1, 2, 3, 4. So, ang doktor na po makakaalam po doon. Kung si Ansing doktor, siya na makakaalam. Ay, just ganun po doon mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Mga ganung tao tuloy, maraming tumutulong dahil kahit nandun yung way na medyo salbahe, naging salbahe si Nida ngayon dahil sa kanyang nangyari sa kanyang buhay, pero marami pa rin nagmamahal kay Nida punto por punto. Pero si Ansing na medyo okay yung isipan, normal ang isipan, pero nasaan? Parang siya tuloy naging beneficiary. Si Oliver tuloy naging assistant. Ganun po. Kaya si Ansing ngayon, grabe. Lahat na lang. Why si Ansing po ang kinontak po ni Daddy Frankie noon? Kasi akala niya tultol. Akala niya matino. Ang problema pala, hindi pala matino. Siyempre, siya lang naman din ang mas malapit. Mas may time kaysa sa mga kapatid, kasi ang ibang kapatid malayo. So medyo malapit lang si JJ. Si JJ naman lalaki na medyo busy din. Siyempre, ang ina ng babae na lang, si Ansing, kasi medyo malapit. Kaya siyang doon nakipag-coordinate si Tatay Daddy Frankie dahil po babae po siya. May at saka may oras. Ang ginagawa naman ni Ansing, kaya every punta sa ospital, lahat-lahat, may bayad po yun. Kapag hindi binabayaran ni Daddy Frankie si Ansing, hindi pumupunta doon, tinatamad. So it means walang pagmamahal si Ansing sa kanyang pamilya. Kung ano mga naisagot niya sa kanyang interview, personal interest lang po yan na kahit paano magamit niya si Oliver sa kung ano man ang pangangailangan ni Oliver, kung si Oliver ay makauwi na sa sarili niyang pamamahay. Ganun lang po doon. Alright? Kasi sa nakikita ni Kuya SMB, parang dilubyo ang mangyayari kapag si Ansing ang hahawak kay Oliver. Totoo yun. Kasi alam nyo mga ka-Daddy Frankie, parang lang kasi no choice na eh. Si JG na lang siguro para sa akin ang mas maghahawak. Turuan na lang siguro ni Daddy Frankie paano. Kung may mga maintenance, siya na lang to, ituro na lang siguro. Or is either or wala na, kung wala mapili talaga kung sino may mas malapit na pamilya, or makipag-coordinate na lang sa barangay officials. Well, the barangay officials will lead, maggabay kay JJ kung siya man, o kung sinong pamilya ni Oliver. Kung sa kay Ansing, yari si Oliver, babalik sa dati. Ganun. Pero mahirap, siguro hindi na po mangyari kasi hindi yan po papayaan ng ating mga sponsors. Palakpakan natin. Of course, ang isang nag-idolo ni Kuya SMB, How to Be You, Daddy Frankie. Sana mapanood nyo po ito. How to Be You po. Idol Daddy Frankie. No, lahat na lang. Mga charity vlogger. Pero you're the unique charity vlogger. Dahil hindi mo talaga pinapabayaan.
and araw-araw pang pinupuntahan. Hindi sama ng iba dyan. Isang video lang. Nakapagbigay lang. Wala nang pakialam. Napansin lang naman ni Kuya. Pero si Daddy Frankie, kapag yung kanyang natutulungan, kaya kung kailangan paliguan, pinapaliguan. Kailangan tutbrusyan, tinututbrusyan. Kung kailangan pabanguin, babibilan ng bago, pabango. Johnson, baby cologne. Agad talaga pa, SMB. Yes, ganun mag-alaga si Daddy Frankie. Parang tinuturing niya tinuturing niya bilang isang kanyang pamilya. Mayroon maganon si yung iba dyan. Wetet. Kahit nga doon at that time si Damiana, hindi nga napaliguan eh. Agad! Siyempre, isipin, babae yun. Siyempre, dapat nag-uutos naman lang. Ipakita man lang yung really concern. Hindi yung magbigay pera enough na. Magbigay ng bigas enough na. Kausapin yung mga tinulungan enough na. Pero Daddy's Frankie is the best. Hindi bigay pera, hindi bigay bigas, kundi pinapaliguan pa. That is the best. Sana tularan po ninyo. May ganun ba? Si Daddy Frankie lang ang nakita ko nagpaligo ng nagtunang tumulong as a charity vlogger. Si Daddy Frankie lang talaga. O sana balang araw, ay kung sisimbi ko maging tagumpay din, maging successful vlogger din katulad ni Daddy Frankie, papaliguan ko, ludguran ko pa. Ay, just lang Siyempre, ihimpulo ko si Daddy Frankie. Idol ko po siya. Gusto ko mang gawin, pero as ang panahon ngayon, hindi pa kaya. Pwede tumulong ako sa mga maliliit na bagay. Pero katulad kay Daddy Frankie, hanggang paghahangap lang muna si KSMB. Pero balang araw, God bless. Sana God, na si Kuya SMB maging tulad ng mga vlogger na may really may paninindigan at tunay na malasakit. Hindi lang ginagamit malasakit. Kasi ang iba dyan ginagamit sa sariling personal interest Pangit po yun. Malas yun, Kung hindi ka man dadalihin dyan, dadalihin ka sa sakit. Totoo po yun. Karma is real. Karma is real. Be honest. Maging honest kung ano man ang purpose mo. Kasi kung nagsisinungaling ka sa mga taong nagsumusuporta sa'yo, nako, ang karma talaga hindi natutulog, na nasa gilid lang. O kaya ansing, behave. Just lang. Maging, mapagmahal ka dapat sa iyong pamilya. Hindi yung ngayon lang. Pati mga connection ng mga, no comment muna ako sa mga sagot ni Ansing during her interview. Dahil hindi po makatarungan para kay Kuya SMB. Hindi sinasabi Ansing, kundi ginagawa. Alright? Kaya yun po yung point ni Kuya SMB. Kaya nga si Ate Nida, na very kahit ganun pangugali niya, dahil before mayroon siyang bipolar, dahil naunawaan siya ng mga supporters, minahal siya. Maraming tumulong sa kanya. Sa gabay ng ating idol, Daddy Frankie. At saka kung matapos man ang bahay, kung umuwi man, kung really na lumipat si Nida sa sariling bahay, sana po may maggabay sa kanyang maintenance ng gamot. Kasi hirap naman kung paubayan na lang po siguro sa tatay, di ba? Si tatay niya matanda na Kung may mga kapatid man si Nida dyan na magpapainom ng gamot, kayo assist nyo na lang siguro. Kasi palagi sabi niya, bipolar yan iba-ibang mood niyan sometimes may tupak po yan. Hindi natin alam magiging estado ng kanyang mode ng isang araw, isang oras, isang minuto. Iba-iba po yan. Dapat i-maintain kasi kapag kung hindi makainom ng gamot si Nida, kahit na nakakainom, nagwawala pa rin. Kasi it means hindi pa totally recover. Mabuti na lang si Oliver na kahit ganun siya, hindi siya nananakit. Sa iba-ibang cases din naman,
kinakaharap ni Oliver ngayon then compare to Nida. So yun. So sa dalawang beneficiary, si Nida, si Oliver, ang para sa akin ang mas malalang sakit tuloy si Ansing. Just there lang. So, ganun lang po doon. Ngayon sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Atin to. And of course, share and point the notification bell para laging updated sa ganitong pagmumuka sa aking mga upload ni Kuya SMB Vlog na malaom-laom. Ganun po mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Masarap magmahal ng sa isang pamilya dahil yun ang nagpapasaya sa iyo kung mapagmahal ka talaga. Dahil kung yung pamilya mo ang naging inspirasyon mo na makatulong sa kanila, magiging magaan ang yung trabaho sa journey ng pang-araw-araw mo sa buhay. Hindi ka tulad kay Ansingan. Tinang mo naman si Ansing laging pag sa tingin pa lang depression na. Sa ngiti pa lang na parang fake smile. Ano ba SMB? Fake smile. Dami mo kalamis hindi actually. Kaya ganun po, mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB, sana maging na lang. Maging matulungin sa pamilya. Kung kailangan ka ng gabay ng pamilya, nandun ka. Huwag kang muna ansing. Kasi yung ginagawa mo, hindi pagmamahal. Ang ganyang pang-attitude, sinasamantala mo si Oliver. Sinasamantala mo si Daddy Frankie na may makuha ka. Huwag ganun. Kung ganun man ugali mo, huwag pagpahalata. Dahil nandyan si Brother BPM, yari ka. Just lang, garo lang. Brother BPM, musta po? Ganun po. Ang point ni Kuya SMB. Yari ka din yan. Kung halimbawa, maging okay si Oliver at saka si Nida, we do not know. Hindi natin alam, malay. So, si Nida, asawa ni Oliver. Tapos magkapit-bahay kayo ni Nida. Yari kan, Yansing. Oo. Alam ni Nida na parating ka, may dala kang plastic. Yari ka kasi magdadala ng itak na yan. Just lang. Yari ka. Hahabulin ka talaga ng itak. Agad! Talaga dami mong alam, SMP. Yari ka. Hindi ka makakahingi ng paksiw na pinamara na may mantika. Agoy, karasa kainin ng tuwing umaga paksiw na may tuyo na may kagay. Talaga pa dami mong itus pala ka. Di ba? Ganun po. Kaya po, kung in case kung magkatuluyan sila, sana anyway, biro lang po yun. Anyway, serious na tayo. Anyway, kung halimbawa, kung sana makahanap si Oliver ng maayos na babae. Okay, at saka makakaunawa sa kanya. Okay? Kasi kung sino man po yun, kahit paano, ganyan ang estado ni Oliver. Kasi malay mo, gumaling yan, di ba? Makatulong, di ba? O ang importante lang, may kasama siya. Kasi iba kasi may kasama eh. Talo kung parang ko sa Bisaya, maniniguro ba? Maniniguro si Oliver na gumaling dahil sa kanyang bagong inspirasyon sa buhay. Ganun lang po din mga kaidol. Anyway, salamat sa mga laging nanonood ng aking mga videos at nag-subscribe. Salamat sa welcome kay Kuya SMB dito sa Daddy's Frankie community. Team at Daddy Frankie and of course Ma'am Rochelle, mega love shoutout. Ang swerte mo naman Ma'am Rochelle kay Daddy Frankie. Bihira lang ganung tao sa lipunan. Bihira lang. Ayan, Ma'am Rochelle, nagoy, sana all talaga. Bihira lang po yan. Kaya, for me, si Daddy Frankie, isa na pong siyang bayani ni Kuya SMB. Bilong na po siya ng mga naging bayani ng Pilipinas sa mga ginagawa niyang tulong ngayon. Na hindi si Daddy Frankie hindi mapagsamantala ng tao, hindi katulad ng iba dyan. Feeling bayani pero at the end, nandun pala ang gigil. Nandun pala yung pagnanakaw, kung sabi pa nila, pagnanakaw sa mga sponsor. Kaya wag tutularan. Pero gawin natin si Daddy Frank example ng mga charity vlogger, paano siya tumulong, paano mga proseso, anong programa kanyang mga ginagawa, tularan po natin dahil legit. Ayun talaga yung may malasakit sa kapwa Pilipino. Hanggang dito lang tayo mga ka-idol, mga
mga kadadis Frankies, katikram, dahil may esophagus are growling. Ano daw? May esophagus is stopping. Ano? Talaga ba? May dami mong alam. Ito, biro lang. Salamat mga kaidol. Again, don't forget to subscribe this YouTube channel. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. God bless. Mabuhay po tayong lahat.